Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So kahapon na topic ko tong kay Hidilyn Diaz, Ah, yung pagbibigay sa kanya ng lifetime na supply ng gas ng Phoenix Petroleum. Tapos sabi gano'n ng manager niya, drawing lang daw. Now, lumabas yung pahayag ng Phoenix Petroleum. Ito pala yung totoong nangyari. Sabi ganun dito, kaya dapat mag-iingat tayo na sasabihin natin. Buti, hindi siya sinabihan ng yung regarding sa legal, di ba? Sabi ganun ng Phoenix Petroleum. Phoenix Petroleum has always held our athletes in the highest regard and remain proud to have supported them through the years. As early as 2018, we organized donation drives in support of our athletes' pursuit of the country's first Olympic gold medal. In 2019, when Hidilyn Diaz was still striving toward that dream, we responded to her call for support and provided her with an allowance. In 2021, Hidilyn, the very athlete we chose to support, fulfilled our goal of winning the first Olympic gold medal for the country. Hence, we were honored to turn over our cash donation of 5 million to her and 3 million each to silver medalist Carlo Paalam and Nesty Nesty Petesio and 1 million to bronze medalist Yumir Marshall. We also immediately provided them with their first year of fuel donations. Oh. As the sole gold medalist, Hidilyn Diaz was awarded with the free Fuel for Life donation while the rest enjoyed their respective allocations for a limited time. So meron palang 1 year yung iba, no? 'Di ba? Unligala 'yun, no? In March 2022, Miss Diaz received the second year of fuel donation from us. Upon acknowledging receipt, she was asked if she could share about the donation online. She declined, citing that she recently entered into a contract with another petroleum company. She soon ceased communicating with us. We respect her decision. So parang inask nila na ano no, na pwedeng i-share online yung donation na ginawa ng Phoenix Petroleum. Kaya lang si si Ma'am Hidilyn Diaz dinecline niya kasi nga nagkaroon siya ng contract sa another petroleum company. Siguro naging endorser siya ng ibang bad decision naman yun, Sana paldo ka sana ngayon, Ma'am Hidilyn Diaz. We fulfilled our commitments as with many corporate donations. Such arrangements are guided by conditions, including brand alignment. As circumstances changed and Miss Diaz engaged with another fuel brand, the fuel donation arrangement could no longer continue under the same terms. Kasi nag-ano na siya sa nakipag deal na siya sa ibang company. Parang petroleum company din. Ano ba yung inano niya? Petron o Caltex? It is therefore puzzling that 5 years later, this matter has resurfaced online amid discussions about rising fuel prices, leading to misleading narratives and unfair criticism directed at Phoenix Petroleum despite the support we extended in good faith. The company is being unjustly vilified. Ito yung sinasabi ko na pwede sila mag-pursue ng legal. 'Di ba? We are also disappointed that this matter was raised publicly by her manager before any direct communication or clarification with us. Had they reached out first, it could have been clarified privately and amicably. Phoenix Petroleum remains proud of the role we played in supporting our athletes during an important chapter in their journey. Lastly, our respect for Hidilyn Diaz and all Filipino athletes remains steadfast, and we are one with Filipinos enduring the current difficulties we all face. At least hindi na sila nag-threaten na magli-legal. Pero sana kung may nangyaring ganun sana,
parang hindi nga alam ng manager, ano? Dahil alam ko sa manager, dadaan yan eh, pag may ganyan eh. Tama ba ako? Ba't parang hindi alam ng manager na ganun yung nangyari? Or kahit man lang si Hidilyn Diaz mag-post man lang, siya na mismo yung mag-clarify, ba't hinayaan yung manager pa yung magsabi? Okay lang sana kung ang sinabi ng manager, hindi ko nga po alam eh kung bakit hindi na ano yun. Parang ganun na lang sana ang sinabi. Hindi ko po alam kung ano yung deal na yun. Hindi yung nagsasalita ka ng drawing lang. Well, at least kahit papaano, malinaw na, no? Kasi pumasok siya sa ibang kontrata ng ibang petroleum company. At least malinaw na-explain ng ano, 'di ba? Unless na lang na i-dispute ni Ma'am Hidilyn Diaz itong sinabi na sabihin, "Oy, hindi totoo 'yan. Wala akong pinipirmahang kontrata sa ibang ano," 'di ba? Pero kung hindi papalag si Miss Hidilyn Diaz, siguro yun na yung totoo. O, next issue. Ito tawan-tawa ako dito. Hindi ko alam kung sometimes, no, may mga nakakatawa ka mapanood at the same time may inis ka. 'Di ba? Panoorin nyo to. Panoorin nyo to. Ito ay sinabi ng Swerte party list to, 'di ba? Yung Swerte party list. May ganun pala. May suggestion siya sa ano, sa LTO. Ano ba to? I would like to address this question to the LTO. Kung pwede lang, maiba muna ako, Mr. Chairman. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime? Habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin, pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli? Single motor. Kasi yun ang ginagamit ng mga Wala munang huli. parents para sa paghatid sa mga bata sa school, or baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo from the office of the LTO, sir? Mr. Chair. Before we acknowledge Asek Marcos, we'd like to welcome also Vice Chairperson, Congressman Medyo nangingiti siya. Dugas, and from the 7th District of Cebu, Congresswoman Patricia Calderon. Ang sabi ni Swerte Representative Arlene Ayon sa Land Transportation Office niyo, pansamantalang wag daw muna manghuli, lalo na yung mga single motor. Hindi naman pwede yun. 'Di ba? Kasi daw mahirap daw muna yung buhay. Kumbaga di wag kang gumawa ng labag sa batas. Ano ba yung mga common na nahuhuli dyan? Siguro, no, kasi may mga violation na may mga violation, sa bagay, violation nga eh. Di ba, minsan may napapanood ako sa US, no? Halimbawa, may na-violate, merong ini-issuehan ng warning eh, yung mga ganon. Yung for example na ganito, ano bang batas trapiko na halimbawa, ano bang pwedeng pagbigyan muna? May napanood akong ganun eh, na halimbawa, no swerving, no swerving, nahuli ka ng swerving kasi parang pwede kang issuehan ng warning. May mga ganun eh. Pero yung hindi ka nagsuot ng helmet, hindi pwede. Kailangan responsibilidad mo yun eh. Kasi may mga mahirap i-explain eh. May mga pagkakamali kasi na pwede mong pagbigyan. 'Di ba? For example, no, may nag-overspeeding na papunta ng ospital, or yung halimbawa ambulansya, 'di ba recently merong ambulansya na hinuli. Sabagay kasi Pinoy kasi hindi maintindihan eh. Minsan yung ambulansya na yun pinipeke pa eh, kunyari emergency, tapos hindi naman eh. Pasaway ang Pinoy eh. Babawiin ko yung sinabi ko. Pero may mga kaso kasi na na pwede kang for humanitarian concern, 'di ba? Pwede mong pagbigyan eh. Pero wag naman yung mga standard rules na katulad ng magsuot ng helmet.
or naka-tsinelas. Alam kasi yun na bago ka mag-drive, kailangan may helmet ka talaga at hindi ka naka-tsinelas. Or magdala ka ng lisensya. Kailangan may lisensya ka talaga. Yun yung mga rules na hindi dapat pagbigyan. 'Di ba? Kasi ibig sabihin, kung wala ka lisensya, hindi ka qualified magmaneho, hindi ka nag-undergo ng seminar, 'di ba, ng driving school, pagka ganon. Pero may mga minor na ano eh. Paano ba 'to? Basta may mga dapat pagbigyan eh. Whatever it is, ano. Pero hindi yung sasabihin mo na ano na kailangan walang huli. Hindi pwede. Kasi kung ganon, di ano yun, alam niyo yung laro na Twisted Metal? Lahat na lang yan, kahit red light yan, ibibit na yan. Mas dami aksidente. Alam mo naman ang Pinoy, pagka nabalitaan nilang walang huli, lahat ng kagaguhan gagawin, sasagarin nila yan. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Pag nalaman nilang libre, sasadyain nila yan. Ma-experience lang na magawa ang isang bagay kahit hindi nila ginagawa. Ay, maniwala ka sa akin. 'Di ba? Pagka nalaman nilang, yun nga lang sa ano eh, yung let's say pag first time ng ito nangyari to first time na pumunta ng buffet, may nakasabay kami. Halata mo yung wala naman ako, I have nothing against mga taga province. Ako probinsyano din po ako. Pero may mga Pinoy, hindi na lang siguro probinsyano, offensive naman sa mga probinsyano eh. Alam mo yung ugaling squammy. May nakasabay kami minsan sa Vikings, yung buffet. Dahil alam niyang libre lahat, alam mo yung daming kinuha, tapos at the end of the day, hindi nila naubos. Talagang obviously, may mga hipon pa dun sa lamesa na hindi talaga naubos. Alam mo yung attitude ng Pinoy na dahil alam nilang libre, yung parang sasamantalahin nila lang. Hindi naman libre sa bayad, ay syempre may bayad yun eh. Pero yung the fact na alam niya na unlimited yung kuha ng pagkain, 'di ba? May mga ugali ang Pinoy na ganoon eh. Or for example, no, kahit hindi naman kailangan, halimbawa, may namimigay doon ng libreng libreng mineral water, halimbawa, diyan sa kanto. Pag nauuhaw ka, may mga pupunta doon kahit hindi naman sila nauuhaw, kukunin nila yon. Kasi libre nga eh. Ganun ang ugali ng Pinoy sometimes. Kaya pagka, halimbawa, binabayang rule na ganyan na walang huli 3 weeks, ay maniwala ka. Lahat ng violation na pwede nilang gawin, gagawin ng mga yan. Kahit na hindi naman nila talaga ginagawa, gagawin nila yan. Maniwala ka sa akin. Sa tagal na natin sa Pilipinas, hindi pa ba natin makikilala yung kapwa natin Pinoy? Kaya ito yung yung pinakatangang suggestion na napakinggan ko talaga. Go ahead, sir. Mr. Chair, Madam Congresswoman. Ma'am, road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung Oo, para kasing ang dating no, para palating pag lumalabas ka, obligadong may huli ka. Nasasabihin na, huwag mo namang huli ngayon, di ba? Parang ganun yung iniisip ni ma'am eh. Di ba? comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin. Correct. Yes, experience lang sa isang tao natin ha. Nadakip yung kanilang truck, wala silang, hindi lang na-renew ang lisensya. I don't know kung bakit umabot ng... Ay, hindi talagang violation yun. Huwag tayong tanga. Obligasyon mo yun eh. Na-i-renew mo yung lisensya, ano ba? Kanilang penalty. Ibig sabihin, sobrang naghirap ang Natatawa yung ibang ating mga kababayan. Tapos, natatawa si Saro.
Kung niya kaysa, bato kayo tanga talagang nire-renew yun. I understand, ASEC, na kailangan talaga nating hulihin ang mga violators. Pero baka pwede magkaroon muna ng 2 weeks lang na status quo for the meantime para at least matuwa naman ang ating mga motorista. Ma'am, yung pong penalty based po dun sa nasabi ninyo na charge siya ng 1 1 million. million, oo. Colorum po yan. Bus po yan na colorum. Kaya po ganyang kalaki yung kanyang charges. Ma'am, may batas po tayo. So, yung mga illegal po kasi yun eh. Imagine po natin kung yung sakay niya na-accidented po siya, Oo nga, no? yung mas malaking problema po yun kasi illegal po siyang tumatakbo sa kalye. So, siguro po sa amin, sa LTO, safety na rin ng mga mananakay natin at safety ng karamihan. At least professional si Sir Lacanilaw, no? Na sagutin. 'Di ba? Yan. Siguro mayroon naman pong mga ibang legal na paraan na pwede po silang maghahanap buhay. Basta po sa amin, hanggat wala naman pong mga violation, Ewan ko ba sa Pilipinas? Sino bang bumoto dyan? Pag party list kasi hindi mo naman makikilala kung sino yung representative, di ba? Ang malalaman mo lang, for example, LPGMA. Ang alam mo lang yung party list na yon may kinalaman sa LPG. Tapos iboboto mo. Or halimbawa, ano pa ba yon? Yung mga party list na ano? Ako Bicol party list. Yun lang naman, kahit ako hindi ko pa, narinig ko yung Ako Bicol party list, pero hindi ko kilala si Zaldico. Kaya tuloy pagka nanalo yung mga yan, hindi natin alam. Katulad doon kay Diwata, di ba yung vendors, buti hindi nanalo yun. Kasi kung maggaganyan din yun, come on. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.